So, pinamagatan ko ito sa mga huling araw. Tandaan natin, sa mga huling araw. Ano nga ba ang meron sa mga huling araw? So, para maging aware naman tayo at hindi tayo nagugulantang sa mga nangyayari. Oh, kaliwat ka na ang gera, and hindi naman lingid sa kaalaman natin na parang magkakaroon na ng World War III. At tanong, handa na ba kayo? Kasi hindi natin mapipigilan kung ano ang itinakda ng Panginoon na mangyari. Wala tayong magagawa sa kung ano man ang kalooban ng Panginoon na mangyari. Actually kasi, ang lahat ng mga yan ay nakasulat na sa Bible. Nakasulat sa Bible. So ano-ano nga ba ang mga palatandaan kung bakit nasasabi natin tayo ay nasa mga huling araw na? Ano yung mga palatandaan na yon? At ano-ano ang magaganap sa mga huling araw? Ayan. Ano nga ba yung mga end of time signs? Yung mga signs na tayo nga ay nasa huling araw na. Okay? So number 1 na palatandaan is paglaganap ng katiwalian sa imoralidad at kawalan ng pag-ibig. So, lumalaganap na ba yung mga katiwalian sa panahon ngayon? So, laganap ng mga katiwalian sa imoralidad. Yung imoralidad, wala nang mga tao. So, basahin natin sa Bible kung ano yung mga paglaganap ng katiwalian sa imoralidad na yan at kawalan ng pag-ibig. So, basahin natin kung ano yung nakasulat. Sa 2 Timoteo chapter 3. Yes, verse 1 to 5. Ang sabi rito ng salita ng Panginoon, ang mga huling araw. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. So, nangyayari na ba ang mga bagay na ito? Yang mga nakasulat na yan, actually, nangyayari na yan. Yan, mga lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri. Mapanirang puri. Yung mga kahit na kapitbahay natin, mapanirang puri na talaga. Wala na talaga tayong sinisino. At yan na talaga ang mga palatandaan na tayo ay nasa huling araw na. Marahas, mapuso, at namumuhi sa mabuti. Kapag gumagawa ka ng mabuti, ano ang tingin sa'yo ng tao? Ikaw ay nasisiraan ng ulo. Kapag ka nagpa-Bible study ka o nag-aapupuri ka sa Panginoon, sasabihin nila ikaw ay baliw. Ayan, sila'y magiging mga taksil. O diba? Pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunyaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. Amen? So, ito yung mga tao na mga nagkukunyari. Katulad nga na nasabi ko sa inyo noong nakaraang talakay natin, na si Satanas man ay nagdadasal din, nagsisimba din, nananalangin din, nagsasalita rin ng mga salita ng Diyos. Alam niya rin ang Bible. O, diba? Saan nakikita ang pagkakaiba ng tunay na Kristiyano o peking Kristiyano? Saan nakikita yung kundi sa pamamagitan ng pamumuhay, ng mga gawa? O, diba? Ayan ang sabi dyan, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yung kunyari ay maka-Diyos, pero makikita mo naman sa kanyang gawa, wala siyang pag-ibig sa kapwa. Makasarili siya, ganun. Hindi siya yung approachable na tao, mapagmataas, ganun. Makikita mo na
nananalangin nga, nagsisimba nga, pero hindi siya approachable, hindi mo madama sa kanya yung pagmamahal, totoong concern sa kapwa. So doon mo yung malalaman kung siya ba ay totoong Kristiyano. So, minsan may mga hambog, di ba? Yung lagi nagsisimba, mahilig magkalat ng chismis, o kaya kasiraan ng kapwa, walang ibang topic kundi yung pangit o kapintasan ng iba. Diba? After na ang itatopic niya yung kapangingitan ng iba. Mahilig kumpara ang sarili niya sa iba. Na kesyo mas maigi pa siya kaysa sa iba. Kasi hindi siya masyadong makasalanan tulad ng iba. So nakalimutan niya na walang malaki o maliit na kasalanan sa harap ng Diyos. Lahat tayo ay pantay-pantay. Kaya sino tayo para isipin mas nakahigit tayo kaysa sa ating kapwa? Okay? So, naiintindihan ba yung mga taong sinasabi niya na ugali ng mga tao? So, yung mga mainggitin, ayan, mga mainggitin. Pag may umunlad ang buhay, may lihim na inggit or kinikimkim na damdamin. So, ang tawag yan ay evil eye. Yung pinupuri ka, pero deep inside, nakahangad ng iyong pagbagsak. Ayan. So, ang lahat bang ito ay naranasan natin? Amen. So, katimalian at pagkasakim. Ganit sa pera. Di ba, naranas natin yun, yung kabuhayahan, di ba? Buwaya, maraming buwaya sa gobyerno ng Pilipinas. At yun ang nakita ko nga sa isang post na ang panlaban natin sa gera is yung mga buwaya kasi wala tayong mga armas. Wala tayong mga armas kasi nga, ninakaw na yung pondo. Ngayon, ang panlaban na lang natin sa World War III, kung magkaroon man, mga buwaya. Yun, napanood ko nga, pinalabas na sa palasyo yung mga buwaya. Yun ang panggera natin. So, yan, di ba? Sinasabi dito na mga ganid sa pera. Ayan, mga ganid sa pera makasarili. Hindi lang sa gobyerno, di ba? Hindi lang sa gobyerno na kahit sa mga mahal natin sa buhay, nakikita natin merong mga makasarili na hindi na iniisip ang iba. Basta yung sarili lang niya. Lalo na pagdating sa pera, walang kumakumari, walang magulang, walang anak. Basta pera na. Basta pera na, lalabas na ang totoong kulay. Kung ikaw ba ay buwaya o hindi. Ayun. So karamihan sa mga tao ngayon, yung minsan ay nakaangat lang. Pero hindi na makapagdut-dut ng kailangan laging mansanas ang dinudut-dut na. Alam mo yung apple na okay lang naman pumili ng ganon, basta gamit mo sa kailangan mo talaga gamit sa hanap buhay mo or gagamitin mo talaga pero alam ng Diyos kung gusto mo lang ipagyabang yun, di ba? Minsan, bibili ka lang kasi para makapagyabang ka. So, alam ng Panginoon ang puso mo. Ayan yung tinatawag na kapalaluan, yung parang gusto mo magyabang ka. Ganon. So, nararanasan na natin yan. Karamihan sa mga tao ngayon, yung kumbaga parang kapag ka nakaangat na, hindi mo na malapitan. Yun, hindi mo na malapitan. Yan tinatawag na mga makasarili. So, sino yung mga umaangat sa buhay na lalo pang naging humble? Isa na ditong example na nakita ko ay si Manny Pacquiao. Kahit gaano niya kayaman dahil nakaangkla siya sa pananampalataya sa Panginoon, napakababa ng kanyang loob. Diba? Marami siyang mga ginagamit ang kanyang kayamanan para makapagtulong sa gawain ng Panginoon, makapag-donate sa iba, sa ikaluluwalhati pa ng Panginoon. Tumutulong siya pero may kasamang panalangin. Hindi niya inaangkin ang kayamanan niya sa kanyang galing. Diba? Sinasabi niya sa tao na ang kayamanan niya ay galing sa Panginoon. So, yan ang tunay na Kristiyano. So, sabi rito mga taong mga mapagsamantala, yan, mga scammer, talamak na talamak, di ba? So, di ba, naranasan na natin yan. So, yan daw ang mga palatandaan na tayo ay nasa huling araw na. Dahil ang mga tao ay mga wala ng hiya. Wala ng hiya, garapalan na. So, ano naman ang mga magaganap sa huling araw? So, tapos na tayo sa mga ugali ng mga tao. Na na natin yung ugali ng mga tao. Yan, tulad yan, may suwail sa magulang. Bihira ka na makita ng mga batang may respeto sa magulang.
Oh, hindi nagdadabog. So, karamihan sa kabataan ngayon ay parang mga walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Ayan. Tapos, uso na rin ngayon ang pangangalunya. Parang normal na. Yon. Yan ang mga palatandaan na tayo ay nasa huling araw na. So, yan yung mga ugali ng mga tao. So, dumako naman tayo sa mga magaganap sa huling araw. Ano naman daw ang mga magaganap? So, ang mga magaganap sa huling araw is magkakaroon ng matinding kapighatian, matinding kahirapan. Ito yung 7 years Great Tribulation. Pero bago ito mangyari, ay magaganap muna ang tinatawag na rapture. Ano yung tinatawag na rapture? Ayan. Ano yung tinatawag na rapture? Ito yung Latin word na ang salita is rapturo. Yan. Kaya sabihin nila, wala namang nakasulat sa Bible na rapture. Wala talaga kasi ang nakasulat sa Bible sa Tagalog is aagawin or titipunin or dadagitin. Sa English naman, cut off or snatch away. Amen. So, anong ibig sabihin nito? Yung tao na bigla na lang mawawala. Yung bigla na lang mapipinaw. Sabi nga sa Bible, may dalawa na magkaibigan na magkasama, ang isa biglang kukunin, ang isa ay maiiwan. Yun, ibig sabihin yung naiwan, magdadana siya ng 7 years Great Tribulation o matinding kapighatian. So, gaano ba kahindik-hindik itong mararanasan natin sa huling araw kapag hindi tayo nasama sa rapture? Kapag hindi tayo nasama sa rapture, dahil hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi tayo aware sa mga mangyayari katulad ngayon. Tayo lang ang nagiging aware dahil tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung iba na nandyan, wala silang kaalam-alam sa mga mangyayari. So, doon pa lang sa katotohanan na nandito tayo at nakakaalam tayo ng salita ng Diyos, tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kasi kung hindi, wala tayong kaalam-alam. Bigla na lang darating ang anak ng tao na parang katulad ng pagdating ng baha noong kay Noe. At si Noe lamang ang nakinig at ang pamilya niya ang naligtas at lahat sila nalunod sa baha. So, tingnan natin kung ano yung mga magaganap. So, tandaan natin yung rapture o rapturo sa salitang Latin word, sa English naman o cut off or snatch away. Sa Tagalog, aagawin or titipunin or dadagitin. So, kaya di ba, siguro may napanood na rin kayo na pelikula tungkol sa bagay na yan, na nagbanggaan yung mga sasakyan kasi yung piloto napinaw na, nadagit na. Kumbaga parang na-rapture siya. So, siyempre, babagsak yung aeroplano kasi wala ng piloto. Diba? So, ang daming mga mangyayaring naguluhan. Kasi siyempre pa naman, o kung driver ka ng bus at mabuti kang tao, madadagit ka, mararapture ka, kasi itatago ka ng Panginoon para hindi mo maranasan niyang 7 years Great Tribulation. Ayan. Basahin natin sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 16 to 17. Ang sabi dito, sa araw na iyon kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa na natitira ay titipunin sa alapaap. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na rapture. Titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito na yung sinabi ko sa inyo na i-snatch ka. Na aanuhin ka, aagawin ka ng Diyos. Kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay matuwid, aagawin ka ng Diyos. Sasalubingin mo ang Panginoon doon sa alapaap. Yung mga namatay na naligtas din, mabubuhay din. So makakasama natin sila sa alapaap. Sa alapaap pa lang yan, hindi mo bababa si Jesus Christ dyan. Sa alapaap pa lang siya. Yan. So take note. I-take note natin. Yung sumasampalataya at tumalikod sa kasalanan, yun lamang ang makakasama.
Hindi porket tumatawag sa Panginoon, Panginoon, papasok tayo sa langit. Hindi. Kundi yung lamang nanampalataya at gumawa, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kung nanampalataya ka lang sa ngawa at hindi sa puso at hindi sa puso, useless din. Hindi ka rin masasama dyan. So, kailangan yung pananampalataya mo ay talagang makikita ito sa pamumuhay mo sa gawa. O halimbawa, ang tunay na pananampalataya ay nakikita ang side effects sa gawa. So, ibig sabihin, halimbawa, nakikiapid ka. Aalis ka at iiwan mo ang pakikiapid. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Amen? Dapat bibitawan mo yung kasalanan before the presence of the Lord. Kasi, tulad nga na sinasabi ko sa inyo, ang presensya ng Panginoon is apoy. Parang voltahe ng kuryente. Ngayon, kung nabubuhay ka sa kasalanan, tutupukin ka niya. Hindi ka makakalapit sa Kanya, matutupok ka. Sa presensya pa lang niya. Kaya dapat tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Kasi tinawag tayo ng Panginoon upang maging banal. Oh, okay? So, I hope na naiintindihan ng bawat isa. Sa English naman, basahin natin sa English. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Ang tanong, paano kung ikaw lang ang nanampalataya sa pamilya mo? Paano ang mga anak mo, ang asawa mo, at ang lahat ng mga mahal mo sa buhay? Kung nananampalataya ka sa Panginoon at ikaw lamang ang nanampalataya at hindi mo ibinabahagi sa mga mahal mo sa buhay ang salita ng Panginoon, paano na lamang sila? Ngayon tingnan natin kung gaano kahindik-hindik ang mangyayari sa 7 years Great Tribulation na ito, na kapag hindi tayo nakasama sa rapture na yan, matindi ang ating pagdadaanan. So, tingnan natin, bakit naman natin na sasabi na mauuna ang pagdagit sa atin or ang rapture bago ang Great Tribulation. So, syempre, kailangan mayroon tayong patunay na mauuna talaga ang rapture bago mangyari ang matindi at kahindik-hindik na kapighatian na mangyayari. Na nag-uumpisa na nga halos itong mga gera at ito ay nakasulat din sa Bible. So, ganito kahindik-hindik ang magaganap sa Great Tribulation. Ito is 7 taon na kaganapan sa buong mundo at ang 3.5 years dito ay kapayapaan puno. Mayroong lalabas na pinuno, na mamumuno, na ang akala natin ay siya na ang ating hero. Kasi pagkakaisahin niya ang buong mundo, di ba, sa gitna ng gera, pagkakaisahin niya ang buong mundo, yung pala ay kukunin lang ang loob ng lahat ng mga tao. Kaya kung hindi ka aware, mapapaano ka na rin sa kanya. Pero dahil nalaman na natin, halos lahat ng mga Kristiyano nakakaalam na ganito ang mangyayari, syempre, may utak na yan. Siya pala yung gagamitin ng Panginoon para mabuo ng kapayapaan ang mundo, pero pagkukunyari lang yun. Pero at the end, pag 3.5 years na yan, lalabas na siya yung tunay niyang ugali. Siya yung anti-Kristo. So, ngayon, ipagpatuloy natin. So, 3.5 years na kapayapaan, pagkakaisahin niya ang buong mundo, kaya't aakalain ng mga tao na ito na yung kapayapaan. At sa panahon ito, ang magaganap na parang nagaganap na nga ngayon. So, nakita niyo ba yung buwan na kulay dugo? Nakita niyo yun? So, nakita ng bawat isa ang buwan na kulay dugo. Marami ang nakakita. Ayun. Ayan. So, mga nagpicturan pa nga sila. Ano ang sabi ng Biblia tungkol sa buwan na kulay dugo? Sabi sa Joel chapter 2 verse 31, the sun will be turned to darkness and the moon to
to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Yun pala ay palatandaan na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ano ang sabi sa Tagalog? Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Amen! Hallelujah! Sabi naman dito sa Revelation chapter 6 verse 12, when he opened the sixth seal, I looked and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth. The full moon became like blood. Ayan. Sabi sa Tagalog, at kinalis ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nangitim na parang damit na panluksa, at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. So nakikita ba natin yung mga signs, yung mga palatandaan? So yan ang mga signs na makikita natin sa langit at magaganap bago dumating ang Panginoong Yesus. Sa ngayon, itinaas na ng Iran ang watawat nila at kulay-pula ito. Anong indication ng kulay-pula? Ito ay indikasyon ng matinding galit or paghihigante or nalalapit na giyera o nalalapit o nangyayari na nga na matinding giyera. Anong sinasabi ng Bible tungkol dito? Sabi sa Pahayag chapter 6 verse 8, at nakita ko naman isang kabayong may maputlang kulay. Ito ay propesya. Ito ay nakita ni Juan the Apostle. Si John the Apostle ang sasabi niya nila sa Pahayag. Siya ang nakakita ng mga mangyayari sa huling araw. Sabi niya na at nakita ko na may isang kabayong may maputlang kulay. Ang pangalan na nakasakay dito ay Kamatayan. At kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga tao, mga ito, ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot, at mababangis na hayop. Yan ang mga mangyayari sa darating na Great Tribulation, na kapag hindi tayo nasama sa rapture, pagdadaanan natin yan. Yang mga yan. Diba? Kapag hindi tayo sabi niya, ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay. Marami ang mamamatay sa digmaan. At pawang ang mga yun ay mapupunta sa impyerno. Bakit? Hindi nakapagsisi. Dahil wala lang, nanahimik lang, walang hindi nag-ano sa Panginoon. Tulad nga nang narinig ko na, sabi ng isang pastor, marami ang mapupunta sa impyerno. Kasi hindi na nabigyan na, yung mahabang panahon na ibinigay para magsisi, ay hindi nagawa. Marami ang mamamatay sa digmaan. So, kung babasahin natin ang mga kasunod na verses, ay mababasa natin na pati ang mga bituin ay malalaglag. Pati mga bundok at pulo ay mawawala sa kanilang mga pwesto. Ngayon, dumako muna tayo sa paglalantad ng Antikristo. Ano nga ba ang mangyayari sa panahon ito ayon kay Propeta Daniel? Si Propeta Daniel ay propesya din kung ano ang magaganap. Tungkol doon sa sinasabi ko sa inyo na isang tao na mamumuno, pagkakaisahin niya ang buong mundo. Yung iba nga, inisip nila ay si Trump. Na pagkakaisahin niya ang buong mundo, pero at the end na mga pagka 3.5 years na nagkaisa ang buong mundo, saka nalalabas ang tunay na intention. So, yung iba, karamihan, iniisip nila yon na baka nga ay si Trump, pero wala tayong pruweba. Okay? Pero nagkakaroon lang tayo ng idea para maging aware tayo. So, ano nga ba itong propesya ni Prophet Daniel? Ang sabi ni Prophet Daniel, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Ano pala yan? 7 years pala yan. 7 years ang katulad niyan. Pagkaraan ng kalahating linggo, ito yung 3.5 years. Pagkaraan ng kalahating linggo, patitigilin niya ang paghahandog. Kasi ano yun yung Jerusalem na nasira noon, mabubuo ulit yan. Kasi binubuo na nga underground.
So, alam niyo na ba yun? Na underground is nabubuo na. Kasi ang nasa ibabaw nun ay templo ng mga Muslim. So, malaking problema kapag nalaman nila na hindi pwedeng paalisin sila dun talagang magigera. Kasi nila yung mosque nila yun Kaso, dahil sa propesya, nagawa na underground yung simbahan. So, hindi na magtatagal ay lalabas na yun. At kapag nalabas na yun, matindi nga naman talagang pagsasagumok talaga. Dahil ang Muslim, hindi naman din sila pinakayag. Diba? So, yung templo na yan ay magagawa yan. Kasi, diyan nga ilalagay yung Antikristo sa templo na yan. So, ilalagay niya sa itaas ng templo ang asuklam-suklam na kalapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So, nakikita naman natin yung mga robot, di ba? Yung AI intelligence. Yan yung mga bagay na nakasulat sa Bible na darating sa huling araw. At magmimix yan at magpapakasal pa ang mga tao sa mga robot. So, yan yung mga unti-unti na mangyayari. So, alam niyo yung robot ngayon, halos parang nagte-take over na sila sa mga tao. Di ba? Tingnan mo ang Russia at ang China. Ready na sila na maglaban. Ang panlaban nila is robot. Mga robot ang kanilang panlabanan ngayon. Pagka magkagera, Bluetooth mode. ayan. Pagka magkagera, handa na sila. Mayroon silang mga robot. Tayo Pilipinas, wala. Wala man tayong gano'n. Buhaya lang ang panlaban natin. So, yan ang mga palatandaan na tayo ay nasa huling araw na. Ayan. So, sa gitna ng kaguluhan ay magaganap ang world peace. Ang taong ito ang magiging dahilan ng kapayapaan sa loob ng 3.5 years. 3.5 years. Ngunit, ito'y patibong lamang. Ito'y bitag lamang upang kunin ang loob ng mga tao. Dahil sa kalagitnaan ng 7 years, ay ilalantad na niya, tatayo siya sa templo para iproklama na siya ang Diyos. So, gagawa siya ng rebulto. So, ano ba yung rebulto na yun? Ito na yung AI. Ito na yung robot. Na parang siguro kamukha niya para sambahin ng mga tao. Malaking kasuklam-suklam na kalapastanganan. Diba? Malaki kasuklam-suklam na kalapastanganan. Siguro itatayo niya doon yung sarili niya. And then, nakasulat naman niya sa Bible na ang tao, darating ang time na ang tao ay magpapakasal sa robot upang sila ay maging isa. Pero sabi ng Panginoon, hindi maaaring magkaisa ang iron at saka ang clay. Kasi iron yung robot, iron yun tayo naman ay clay. Gawa tayo sa clay, hindi pwedeng mag-mix. Biruin mo yan. Nakasulat lahat sa Bible yan. Yan, sa Lumang Tipan, mababasa natin yan. Na ang tao, pagdating ng araw, ay magpapakasal sa robot. At may nabalitaan ako na mayroon namang isang tao na nagpakasal sa AI intelligence. I-search na yan, meron na. Sabi ko ba, nagaganap na talaga. Ang Bible, napakatagal ng panahon sinulat, pero bakit alam niya yung mga mangyayari? Nabasa ko, sabi niya, ang tao daw ay magpapakasal sa mga robot. Sabi niya hindi naman actually na sinulat na sinabi doon na robot. Ang sinabi lang doon sa iron, gawa sa iron. Ano ba yung gawa sa iron, di ba, yung robot? At imimix siya, magme-marriage sila sa sa clay. Tayo ay gawa sa puti. Tayo ay clay. Di ba? So, yan daw ay palatandaan na kalapastanganan sa Panginoon, yung sobra na talaga. Kaya babalik ng Panginoon para wakasan ang kalapastanganan ng mga tao. So, kaso, pag naabutan ka na ikaw rin ay gumagawa ng kalapastanganan, ano mangyayari sa'yo? Di ba? So, kaya ang pagbabalik ng Panginoon ay kahindik-hindik. Hindi siya katulad ng unang punta niya, na siya ay Lamb of God. Siya ay maanong tupa. Siya ay Lamb of God, full of grace. Pero pagbabalik niya ay sobra talaga. Mararanasan talaga ang galit at puot niya. Ibang-iba na siya kasi judge na siya. Hindi na siya yung Lamb of God. Hindi na siya yung Lamb of God. Ang daming papatayin ng Panginoon. Pagbabalik niya, madugo ang mga mangyayari. Okay? Sumunod naman tayo. Ito naman ang susunod na mga mangyayari.
Sabi sa Mateo 24 verse 15. Verse 15 to 22. Ang sabi rito ng salita ng Panginoon, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganang tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Sabi diyan, dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyong kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Kasi oras yan ng pagtakas. Amen? Oras yan ng pagtakas. Ayan. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa naranasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi pa iiksiin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahong iyon. Diba? Mayroon pa kasi mga tao na maliligtas sa tribulation. Yun yung mga tao na naiwan sa rapture. Kasi nananampalataya naman pero pag-iwang-iwang, papetiks-petiks. Hindi siniseryoso. Kaya naiwan sila sa rapture. Ngayon, kapag naiwan ka sa rapture, ito ang daranasin mo. Yung mga ganyang kahindik-hindik na mga pangyayari. Bakit nga ba ganun kahirap ang mararanasan ng mga tao maiiwan sa rapture at makakaranas ng great tribulation? Okay, basahin natin kung bakit ganun kahirap. Pahayag 13, verse 5 to 9. Ang sabi rito na salita ng Panginoon, pinahintulutang magyabang ang halimaw. Halimaw ang tawag nun sa Antikristo, yung tatayo na yun. Manlais sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos at ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakikita doon. Nilait niya yun. Pinahintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos. O di lagot ka. Kung isa ka sa mga hinirang ng Diyos na naiwan sa rapture, hinirang ka pero napag-petiks-petiks ka lang kaya ka naiwan, uusigin ka. Ayan, uusigin ka. Hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi at wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay. Ayan, sa ibabaw ng lupa. Maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magmula pa nung likhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito iniingatan ng korderong pinatay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. So, ibig sabihin, kung nagpapetiks-petiks ka ngayon at hindi ka nasama doon sa rapture, mararanasan mo ito. Ngayon, dahil ayaw mong magpatatak kasi tatatakan ka ng 666, ang mga pulis ay kontrolado na ng gobyerno niyan. Wala ka nang matataguan yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, tumakas na kayo sa kabundukan. Huwag na kayong bumalik pa para kumuha ng gamit. Tumakas na kayo sa kabundukan. Kasi nga, ang mga gobyerno niyan, ang mga pulis, ang lahat ng mga namamahala sa gobyerno ay hawak na yan. Hawak na yan noong Antikristo. So ano man ang ipaandar niyang batas, kailangan kang sumunod. E paano kung ayaw mong sumamba doon? Kasi pag once na sumamba ka doon sa kanya, hindi ka na maliligtas pa, wala ka ng kaligtasan, sa impyerno ka na, sa kanya ka na. Amen? Sa kanya ka na. So bakit may mga Kristiyano pa rin magdaranas ng matinding kapigatian sa time na ito? Hindi ba dapat kasama na sila sa rapture? Ito yung mga Kristiyano na hindi pa fully surrender sa Panginoon, nanampalataya, ngunit natatabunan ng mga kabalahan sa mundong ito. Ito ang kanilang pananampalataya, binibigyan pa sila ng final chance. Final chance to fully submit to God. Yun nga lang, sobrang hirap ang kanilang dadanasin. At sa ganito kahindik-hindik ang magaganap sa buong mundo. Okay? So basahin natin kung ano pa yung mga magaganap sa mga maiiwan. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda
o bumili, malibang sila ay may tatak na pangalan ng halimaw o bilang nakatumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Kung wala kang tatak ng 666, hindi ka makakabili ng iyong pagkain. Saan ka kukuha ng iyong kakainin? Hindi ka makakapag-travel, hindi ka makakapag-sakay sa jeep kasi ang pamasahe dyan ay, alin na, jeep na. Yung tatak mo na, sa noo or sa kamay. Yan. Ngayon, kapag hindi ka nagpatatak, ay uusigin ka ng mga otoridad. Paano ka mabubuhay ng mapayapa sa mga oras na ito? Paano ka nga naman susurvive sa panahong ito? Halimbawa, di ba hindi ka na makakabili ng pagkain mo. Hindi ka na makakapag-order, hindi ka na makakabili, hindi ka na makakapag-travel. Kasi ang ipambabayad mo yung chips na ikinabit sa'yo. Kung ayaw mo magpakabit, kasi nga syempre pa, once na magpatatak ka dyan, sa Kanya ka na. Hindi ka na mapapabilang sa Panginoon. Hindi ka na mapapabilang sa Panginoon. Kaya, laging nananawagan ng mga pastor, huwag kayong magpapatatak once na maiwan kayo. Kung sakaling maiwan kayo sa rapture, huwag kayong magpapatatak kasi sa impyerno ang diretsyon nyo. Huwag magpapatatak. So, syempre kapag wala kang alam sa Bible, magpapatatak ka na para masaya ang buhay mo. Diba? Marami talagang magpapatatak, sinabi dyan Marami ang magpapatatak. Diba? Kasi nga, para maka-access pa rin sila. Ngayon, ikaw na hindi ka magpapa-access, hindi ka magpapatatak, ano ang kakainin mo? O paano kung ikaw na lang ang naiwan sa pamilya mo? Yung mga mahal mo sa buhay, napinaw na, na-rapture na. Sa tingin mo, may saya pa yung buhay mo? Diba? Diba? Wala nang kaligayahan. So sabi dito, wag magpapatatak, sikaping magpakatibay, kasi wala na itong bawian. Kung ikaw ay talaga namang may pananampalataya sa Diyos, bakit mo pahihintayin na maranasan ang Great Tribulation na ito? Bakit ka pa nagpapabaya sa relasyon mo sa Diyos ngayon? So bakit hindi mo pa ituto ngayon ang paglilingkod? Baka sakaling mahabag ang Diyos at masama tayo sa rapture before the Great Tribulation. Diba? Ito ay isang paalala sa atin na dapat seryosohin na natin ngayon pa lang ang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon upang tayo ay masama sa rapture. Kasi delikado kapag naiwan tayo. Ngayon, baka isipin nyo anong patunay na aagawin tayo ng Diyos before these things happens. Anong patunay na maglalaho tayo sa mundong ito bago maganap ang kahindik-hindik ng mga propesiyang iyon. God said, when you see these signs happening, look up because your redemption is near. God will rescue those who truly obey Him. So, i-rescue ng Diyos yung mga totoong nananampalataya sa Kanya. Yung mga totoong sumunod sa kalooban niya, i-rescue niya bago madumating ang kahindik-hindik na Kanyang galit. Kasi galit din ang Panginoon. Ano sabi dito sa 1 Thessalonians 5 verse 9? For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Sabi naman sa Tagalog, ano daw sabi sa Tagalog? Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. O, di ba? Tapos ano daw ang sunod pa? 1 Thessalonians verse 1 to 10. And wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who deliver us from the wrath to come. Itatago tayo ng Diyos sa mga kapighati ang darating. Amen? Sabi sa Tagalog, at maghintay sa pagbabalik ng Kanyang anak mula sa langit. Ito ay si Jesus na muli niyang binuhay, na siya rin nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Itatago tayo ng Diyos sa mga kapighatian at kahirapan na darating. Yung mga masumpungan tapat sa Panginoon, itatago niya, kaya nga dadagitin niya, i-rapture niya, i-snatch away niya, i-cut up niya. Diba?
Kasi nga, hindi niya ibig na tayo ay madamay sa galit, sa parusa na darating. Sabi sa Isaiah verse 26, chapter 26, verse 20, "Come, my people, enter your chambers and shut your doors behind you. Hide yourself as it were for a little moment until the indignation is past." Diba? Grabe ang alaga sa atin ng ating Panginoon. Sabi naman sa Revelation 3:10, "Because you kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trials, which shall come upon the whole world, to test those who dwell on earth." O, diba? Kaso paano mo makikipyan kung maiwan ka sa rapture? Nako. Sobrang hirap niyan, manatili ka patayang tapat sa Panginoon, o baka kumapit ka na doon sa ano. Kasi, ay paano kung tinanggal lang ka na ng mata or ano? Oh, sabi dito, yan ang mga pangako ng Diyos sa ating mga panghahawakan sa ating buhay. Tunay at tapat at nagsabi ang Diyos, tiyak na maaasahan. So noon, si Noe ay naging tapat sa Diyos, kaya iniligtas siya at ang kanyang pamilya sa baha. So ganun din si Lot. Di ba si Lot, di ba naging tapat din siya sa Diyos? Kaya niligtas din ang pamilya ni Lot sa Sodoma at Gomora. Kung naalala niya yun, Sodoma at Gomora, sinunog ng Diyos yun. Pero, bago pasunugin ang Sodoma at Gomora, pinaalis muna ang pamilya ni Lot. So, di ba nakikita mo pag tapat ka sa Diyos? Paaalisin ka niya bago ang kanyang galit. Itatago ka niya. Tulad niya, sabi niya, itatago tayo ng Panginoon. Dadagin tayo ng Diyos. Kukunin niya tayo bago dumating ang kanyang parusa. Kasi hindi niya ibig na tayo ay maparusahan. Lahat ng sumusunod sa Panginoon, hindi niya ibig na maparusahan tayo. O sabi dito sa Mateo 24 verse 37 to 39. Mateo 37 verse 30, "Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe." O, di ba? Na mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. O di ba nakasulat na gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao? Ibig sabihin, marami ang mamamatay. Kasi mga walang talang. Tulad ngayon, nag-ano tayo dito, nag-aaral tayo dito, may idea tayo na darating ang ganyang bagay. Eh paano yung iba na wala, nandun sa inuman, nandun sa kung anong chismisan, nandun sa trabaho nila busy. Walang panahon sa Panginoon. O paano sila makakapaghanda before the Lord come? Diba? Ngayon, kung gusto mong maranasan ito, magpakasigasig ka na sa paglilingkod sa Diyos. So, huwag ka nang magpapetiks-petiks, akayin mo ang pamilya mo sa Panginoon. Diba? Ayan, nasabi na ng Bible sa Mateo. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ni Jesus. Iilan lang ang maliligtas at ayan ang daming mamamatay. Ang daming mamamatay kasi mga walang pakialam sa salita ng Panginoon. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Ngayon, kung gusto mong hindi maranasan ito, magpakasigasig ka na sa paglilingkod sa Diyos. Huwag ka nang magpapetiks-petiks pa. Time is running out. Kapag naiwan ka sa rapture, hindi ka na basta-basta mamamatay. Kasi pahahabain ng Diyos ang buhay ng mga tao sa time na ito. Kahit gustuhin mo nang mamatay, hirap na hirap ka na sa buhay mo, hindi ka pa rin mamatay-matay. So, kanyang katindi ang mararanasan sa Great Tribulation. Halimbawa, hirap na hirap ka na kasi mag-isa ka na lang sa buhay. Yung mga mahal mo sa buhay na rapture na. Sasabihin mo kay Lord, gusto ko nang mamatay, pero hindi ka pa rin mamamatay.
Kasi this time, pahahabain ng Panginoon ang buhay ng tao upang maranasan pa nila ang ganon katinding hirap. Okay? Basahin natin ang pahayag 9 verse 6. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Hindi ba? Paano pala kung tinanggalan ka na ng mga kuko dahil ayaw mong magpatatak? Hindi ka pa rin mamamatay-matay. Ang sakit talaga, dadanasin mo ang sakit. Titiisin mo talaga ang sakit kasi hindi ka mamatay-matay. Kaya siguro mag-inom ka ng lason dito, pupunta ka rin sa impyerno pag uminom ka ng lason. Wala ka mapuntahan kung titiisin mo na lang, di ba? So, ganyan katindi, ganyan kahindik-hindik talaga ang mga mangyayari. Kaya nga ako, grabe ako sa asawa ko, sa mga anak ko, sa mga magulang ko, mga kapatid ko. Grabe ako pagkaan, minsan nagagalit na sila sa akin, minsan na kailangan yung sige, kasi hindi ko kayo mabibit-bit. One by one yan. One by one. Alam mo kung ano magagawa lang natin sa kanila? Pag-aralan sila ngayon pa lang upang sila mismo ay sumampalataya. Kasi kung tayo lang ang nananampalataya, hindi natin sila madadala. Yung pagka-inisnats tayo, alam nga namang bitbitin mo yung hindi mo mabibitbit ang mga anak mo. Kailangan ang mga anak mo ay manampalataya rin. So paano na lang kung hindi ka nag-evangelize sa mga anak mo, sa asawa mo, sa magulang mo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, paano na lang sila? Diba? Paano na lang? Biruin mo yan, halimbawa na tinanggalan ka na ng mata, tinanggalan ka na ng mga kuko. Para lang magpatatak ka. Kasi uusigin daw dyan ang time na yan eh. Ang mga pulis hawak na yan ng gobyerno. Kumbaga, ipapausig ka. Hahanapin pati mga sa yungib. Pati sa mga yungib, mga nagtago ka na. Siguro pag magtago ka sa yungib, edi syempre wala ka rin pagkain nun. Titisin mo yung gutom kasi ang sabi dyan, sa loob ng panahon iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. So kahit siguro ilang buwan ka ng gutom, hindi wala kang kinain, hindi ka pa rin mamamatay. So ganyan katindi, ganyan kahindik-hindik ang Great Tribulation na ito. Kaya ayaw ng Panginoon na maranasan natin ito. Kaya ang sabi niya, i-snatch tayo, i-rapture tayo. Yung mga masumpungang tapat sa Panginoon. Halimbawa, di ba, nahuli ka. Ayaw mo magpatatak ng 666. Ang ginawa sa'yo, tinanggalan ka ng tenga, tinanggalan ka ng kuko, tinanggalan ka ng mata. Titiisin mo na lang yun kasi hindi ka nga mamamatay. Hindi ka mamamatay kasi sabi niya, lalayuan sila ng kamatayan. Kasi pahabain ng Panginoon ang buhay dyan sa time na yan. O di ba grabe? Di ba grabe ka hindik-hindik? O paano ka pa niyan makaka-survive? So, halimbawa, di ba, nakatakas ka na, nagtago ka sa yungib. Kasi di ba, sabi, tumakas ka, magtago sa yungib. Siyempre, hindi ka rin makakalabas. Kasi paano ka naman doon makakalabas? Wala rin magre-rescue sa'yo. Hihintayin mo na lang talaga na dumating ang Panginoong Jesus para i-rescue ka. Pero bago dumating ang Panginoong Jesus, bago bumaba ang Panginoong Jesus, ganito ang mangyayari. Ganito katindi ang titiisin mo para mahintay siya. Basahin natin sa Mateo 24, verse 29 to 31. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin sila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Biruin mo, pahuhulog yung mga bituin. Buhay ka pa kaya niyan? Pero sabi nga ng Panginoon, pahahabain ang buhay mo sa oras ng kapighatian. Biruin mo yan.
Yan muna ang pagdadaanan mo. Halimbawa, nakatakas ka sa mga gobyerno na gusto magtatak sa'yo ng siksiksis. Nakatago ka sa yungib. Pero yan muna ang hihintayin mo na mangyari. Bago ka ba ma-rescue ng anghel? Ang tanong, siguro nanginginig na pati mga ano mo, pati mga talukap mo, nanginginig na rin sa takot. Sa tindi ng takot. Diba? Kaya sobrang hirap na pagdadaanan ng mga Kristiyano na maiiwan sa rapture. Sobrang hirap ng pagdadaanan. O, para lang manatili ka tapat sa Panginoon. At hindi ka mapunta sa kaaway. So, ang tanong, tapat ka pa kaya niyan? Baka sa sobrang hirap na pinagdadaanan mo, ikumampi ka na sa kaaway para makarelieve yung nararamdaman mo. At hindi ka na nila hanapin pa. O di ba? Pagkatapos malalaglag ang mga bituin sa langit, baka mata mo na lang magalaw na tayo. Grabing hirap na kasasapitan. So dahil sabi ng Diyos, tinawag ko kayo upang maging banal. Hindi sapat na ang tao ay humble lang or makadiyos lang. Pero ayaw mong iwanan ang mga maling gawa. So ayaw mong iwanan ang mga bagay na dapat mong iwanan before the presence of the Lord. O diba? Ano yung ating application dyan? Ano yung ating application? Application natin is mababasa sa Lucas 21 verse 36. Ang sabi dito, keep alert at all times and pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. Diba? Stand before the presence of God. Tulad nga na nasabi ko sa inyo, ang Diyos ay naglalagablab na apoy or parang voltahe ng kuryente ang kanyang well-being. Kaya kung hindi ka maayos sa harap niya, kahit mahal ka niya, tiyak na matutupo ka sa kabanalan niya. Amen? So sikaping mamuhay ng may kabanalan, umpisahan ng gawin ang mga dapat gawin kahit sobrang hirap. Kung ikaw ay nasa maling relasyon, nagkakasala ka ng adultery, tapusin mo na ito sa lalong madaling panahon. Putulin mo na ito. Gaano man ito kahirap, kasi mas mahirap ang kaharapin mo kapag di mo inaksyonan ngayon. Kung ikaw naman ay tamad na tamad mag-aral ng salita ng Diyos, busy sa mga bagay na hindi naman magliligtas sa'yo, itigil mo na yan at magdesisyon kang gawin ang kalooban ng Panginoon. Kung ikaw naman ay nasa masamang bisyo pa rin, itigil mo na yan. Kasi dapat datnan ka ng Diyos na abala sa paglilingkod sa Kanya at hindi abala sa bisyo na siyang sumisira sa Kanyang templo. O baka adik ka pa sa online games or sobrang kasino, alak, walang habas na kasiyahan o walwalan, putulin mo na rin yan. Baka mahilig ka pa sa panonood ng mga bastos at ng mga magsayang ng oras at panonood ng mga K-drama. Sa halip na gugulin ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, putulin mo na rin yan. May iwang ka sa rapture niyan. Baka kasi sa kakahanap buhay at mag-aabala para kumita ng pera, ngunit wala kang oras sa Diyos, mag-isip-isip ka, hindi ka rin maliligtas ng perang kinikita mo. So ito yung ating mga application. So maiiwan ka niyan sa rapture. Kung nakikisama ka na hindi kayo kasal, magpakasal na kayo. O Ate Belen. Magpakasal na kayo sa lalong madaling panahon. Kasi kapwa kayo maiiwan sa rapture niyan. Kung meron ka pang kagalit at hinanakit, bitawan mo na yan, maiiwan ka sa rapture niyan. So yung mga inutangan natin or sinisingil na tayo, bayaran na muna natin. At yan pa, magiging kahilan, baka maiwan pa tayo yan. So ang pinaka-best ng gagawin, manalangin tayo ng manalangin. Ano ang ipapanalangin? Manalangin na tulungan tayong isuko at aksyonan ang dapat aksyonan. Araw at gabi makiusap sa Diyos na tulungan kang magbagong buhay at makasunod sa kalooban niya. Tulungan kang magpakabanal, tulungan kang maging malinis ang puso at maging matapat sa isang salita at sa gawa. Manalangin ng walang patid, nakasihan ka ng banal na Espiritu. Yan ang ating mga applications na dapat nating gawin. Manalangin tayo sa Panginoon
buhay ng may kabanalan. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. So narinig natin kung gaano kahindik-hindik ang pagdadaanan ng mga maiiwan sa rapture. So ngayon ito'y isang reminder o babala sa atin. So ngayon narinig natin yan, kailangan na natin na magpursige. Seryosohin natin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Sikapin natin na maabot ang ating mga mahal sa buhay. Hindi lang tayo dapat ang nakakaalam ng katotohanan. Dapat